This is very interesting mga sangkay dahil nga po, alam naman po natin ang Israel meron pong matitinding mga pangdepensa kagaya po ng Iron Dome, mayroon din po silang David Sling. At ngayon mga sangkay, may bago na naman daw po. At hindi ko alam kung inilabas na ito o ilalabas pa lang. Ang tawag po dito ay Iron Beam. Isa pong laser. Hello, what's up mga sangkay? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. At pag-uusapan po natin, mga sangkay ngayon, itong very interesting na topic. Kasi, alam nyo, ang Israel kasi, noon pa man, isa sa mga sikat nila pong pandigma, pangdepensa sa puwersa ng mga kalaban, ay ito pong Iron Dome. At ngayon, mga sangkay, nadagdagan po yan, nagkaroon po ng David Sling. Mga pangdepensa, ito po yung mga halimbawa, may mga papasok na mga rocket galing po sa ibang mga bansa. Madali po nilang nai-intercept doon pa lamang po sa Himpapawid. Ganyan po ka-high-tech ang Israel. Ngayon pag-usapan po natin, ano ba itong bago nilang kagamitang pandigma ngayon? Itong sinasabing laser ng Israel. Anyway, bago tayo mag-umpisa, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, malapit na po tayo mag 1.4 million subscribers. Kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, click the subscribe down below. Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. At yun lamang mga sangkay. Sa mga solid sangkay pa lang nanonood ngayon, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Okay, eto na mga sangkay. Excited na rin po akong malaman kung ano nga ba itong isa sa pinakamalupit na kagamitang pandigma ng Israel. Ayun po, ito po ay Iron Beam Laser na pangdepensa at gagamitin daw po ito sa Iran. Grabe, mga sangkay. Patindi ng patindi itong mga gamit pandigma ng Israel. Magkano kaya itong ginastos na naman po nila, no? Our top story tonight on Gravitas is about Israel's new laser defense system. New laser defense system. Matindi ito, mga sangkay. Ever since Hamas breached Israeli air defenses on October 7, 2023, overwhelming its Iron Dome, questions have been raised over whether the famed air defense system has lost its missile detection ability. Okay. So, may mga ano kasi talaga na itong Iron Dome. May mga pagkakataon na halimbawa na lamang po yung mga sobrang lalayo at sobrang bibilis mga sangkay na mga rocket ay hindi daw po nai-intercept nitong Iron Dome. Ngayon, kaya nagkaroon din po mga sangkay ng David Sling. So, dalawa na po itong pangdepensa ng Israel. Pinoproteksyonan po sila ng Iron Dome at David Sling. Ngayon, mga sangkay, nakita po nila na mukhang kailangan pa po nila ng isa pang pangdepensa. At eto na, dito na pumasok itong laser ng Israel. As a result, now Israel is working on a new laser system that can possibly take down rockets. A new weapon that can essentially improve Israel's defense capabilities as it fights battles on multiple fronts. Grabe. Dami kasing kalaban ng Israel talaga, mga sangkay. Napapalibutan po sila. Kaya kailangan po talaga nila ng mas mga matitindi pang pandigma. Siguro matagal na pong panahon nilang pinaghahanda nito since ang Israel naman, mga sangkay, palagi pong kinaiinisan ng mga nakapaligid ng mga bansa. Diba? Gusto nga po silang tanggalin dyan ng Iran. Lalong-lalo na po ngayon, mga sangkay, na masyado na po mainit ang sitwasyon. Here's what we know about this new weapon. It's called Iron Beam. It is a new laser system that can basically intercept rockets, drones, and mortars at negligible cost to be operational next year after an accelerated manufacturing process. Okay. So next year na pala ito ilalabas, mga sangkay. So mas marami pong kakayahan pala ito. Itong Iron Beam laser ng Israel. Grabe, mga sangkay. At ayon po sa report, gumastos daw po ang Israel ng nasa $530
million US dollar para lamang po dito. Basically, it is a shield that would supplement the existing air defenses. You see, Israeli air defenses, in a way, have been stretched to the limit by more than a year of the fighting with Iran and its proxies in Gaza, in Lebanon, in Syria, Iraq, Yemen. Now, how does the Iron Beam work, though? Ayan, mga sangkay. Paano nga ba ang gagawin? Paano gagana itong Iron Beam? According to reports, Iron Beam is designed to disable incoming projectiles by heating them using a high-energy laser, as opposed to shooting them down with missiles. The new system has an effective range of between hundreds of meters and several kilometers. But to be clear here, the Iron Beam is not meant to replace the Iron Dome or Israel's other air defense systems. Okay, so eto kinaklaro lang mga sangkay na itong pandigma ng Israel ay hindi, itong Iron Beam, hindi po nito papalitan yung Iron Dome. Nagkataon lang mga sangkay na itong Iron Beam, mas malayo po ang kaya niyang marating na pag-intercept mga sangkay. So yung Iron Dome, andun pa rin. Yung David Sling, andun pa rin. Pero itong Iron Beam, laser, mga sangkay, ito po yung may kakayahan na mag-intercept ng mas mga malalayong mga missile na paparating po sa bansang Israel. The Iron Beam is meant to supplement and complement the Iron Dome. Its range would complement the short-range Iron Dome rocket interceptor, according to state-owned Rafael Advanced Defense Systems, which is the manufacturer of both types of weaponry. Israel's Elbit Systems Limited has said that the Israel Defense Ministry has awarded it a contract worth about $200 million to supply the Iron Beam lasers, whereas it costs about $60,000 to shoot down a projectile using the Iron Dome. Grabe, no? Iron Beam's price tag will be as little as $5. Grabe. The price of a Tamir missile, which is the interceptor launched by Iron Dome, is about $100,000. In comparison, the cost of... Yan, ito po yung Iron Dome. Nakita nyo yan mga sangkay? Ito po yun. Halimbawa, may paparating na pong missile. Magliliparan din po yan mga yan. Kaya nga mga sangkay tayo, wala po yan. Wala po. Pag pinaliparan po tayo dito ng any missile, ewan ko lang, mga sangkay, paano matatakasan natin yan, mga sangkay, di ba? Pero yung Israel, high-tech, matitindi po yung kanilang gamit. Of interception using a laser shield is the price of the electricity used to launch it, which means that laser interception will transform the economy of air defense. So itong Iron Beam, mga sangkay, magbabago daw po sa military o pang-depensa ng militar nila, mga sangkay. Makakatulong ito sa Iron Dome at iba pang nilang pang-depensa na kung saan hindi po sila magigipit ng basta-basta. That's because missiles and drones are cheaper to deploy than to shoot down. The laser system would also eliminate the danger of interceptor debris causing damage. Amid the conflict, Iron Beam is being manufactured at an accelerated pace and will enter operational service by next year. So next year na po ito ilalabas, mga sangkay. On Monday, while announcing the move, Israel Defense Ministry's Director General, Eyal Zamir, said, Ayan, this is the tiding of the start of new era in the battlefield, the laser era. and I'm quoting here, the tiding of the start of a new era in the battlefield, the laser era. Grabe, no? Itong Israel, matitindi. Grabe yung gamit nila. Here's what else we know at this point. The Iron Beam was presented for the first time in February 2014 at the Singapore Air Show after it proved its capabilities in a series of tests in southern Israel about 3 years ago. It entered into operational development and adaptation to the battlefield. According to the Israeli Defense Ministry, Israel is among the first countries in the world to succeed in using powerful laser technology to develop a working air defense system. Grabe. Sila po yung pinakauna, mga sangkay, na naman na magkakaroon po ng ganitong klaseng laser na pangdepensa.
O, kagaya po ng Iron Dome, sila din po yung nauna. 'Di ba? Ngayon, sila na naman yung nauna mga sangkay sa ganitong klaseng katitinding mga weapon. And to demonstrate interceptions in operational scenarios. Since its development started, the high-power laser has reportedly proven more powerful than what the Israeli Defense Ministry's team initially aimed for. Ito nga ang pinakamatindi daw mga sangkay na weapon ngayon ng Israel na ilalabas na po next year. They say that as long as there is a constant source of energy for the laser, there is no risk of ever running out of ammunition. But you see, there is a downside. Okay, so eto na mga sangkay. May matinding ilalabas ang Israel na isa pong weapon. At ito po ay, for the first time, mangyayari po ito sa military ng buong mundo na ang Israel lamang po ang magkakaroon nito. Ito pong Iron Beam Laser Defense. I'm sure magkakaroon din po nito yung mga iba pang mga bansa. 'Di ba? Kasi ganoon naman po sila eh. Nung nagkaroon po ng Iron Dome ang Israel, nagpagawa din po sila ng iba. Kumuha din po sila ng halos kaparehas ng pandepensa ng Israel. But etong sa Israel mga sangkay, ito po talaga yung pinaka, kumbaga, perfect sa digmaan na ito. Kasi lagi po silang andyan mga sangkay sa sigalot eh. Kaya nga po itong bansang Israel, protektado po nitong mga matitindi po nilang mga pang-intercept. Andyan po yung Iron Dome, David Sling, at ito na po susunod itong Iron Beam Laser. Kaya po mga sangkay, yung ekonomiya ng Israel sa kabila po ng nasa digmaan po sila, tuloy-tuloy pa rin. Wala pa rin po sila nagiging problema. Kahit yung mga Pinoy po doon, nagsasalita po sila na okay pa sila doon. Wala pong problema. So, magastos mga sangkay ito. Pero mukhang mapera at mayaman naman po ang bansang Israel. No? So, ano po ang inyong opinion tungkol po dito, mga sangkay? May bagong pandigma na naman ang Israel. Ano yung iyong komento? I-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron po tayong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Magaganda po yung topic natin dito. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube, mga sangkay. Nako, hindi kayo magsisisi sa mga content natin dito. Alright? Kapag nakita nyo na po ito, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.